So welcome again sa another tutorial for basic AutoCAD commands dito sa AGC Disenyo. So isave muna natin itong lecture into lecture 3. Lecture 3. Dito tayo sa week 3. Okay, week 3 tayo magsisave. Okay? So save natin ito. Then make sure na walang laman yung ating drawings. Okay? So this is a new file. Didiscuss naman natin dito yung mga modifying commands. Okay. So, gawa muna tayo ng rectangle for our first command. Okay. So, gawa lang tayo ng isang malaking box dito. So, 1,000 by 1,000. Yan. So, make sure na naka-snap kayo para madali natin magawa. Ayan. So, meron tayong square na 1,000 by 1,000. So, kung gusto natin i-move ito, yan. So, ang gagamitin natin command is move. So, click natin to, then M for move, tapos enter or space. Okay. So, check nyo lagi yung inyong command line. Specify base point. So, alin daw yung gusto nating base point? So, pwede kayong pumili. So, pwedeng end point, pwedeng midpoint, pwedeng geometric center, or others. Yan. So, for example, gusto mo siyang ilipat from here to here. Yan. So, select mo lang dito sa bottom left, tapos select mo sa bottom right, makakalipat na yung isang box. Okay, so ganun lang kasimple yung paggamit ng move command. So, M for move. Ngayon, pag copy naman, meron tayong iba't ibang types of copying na modifying command. Okay, so discuss muna natin yung pinaka-simple. So, yung copy. So, copy is CO. So, tulad ng ginagawa natin lagi sa mga commands, select muna natin yung object. Tapos, dun tayo mag-CO. Enter. Yan. So, kapareho siya ng move. Makikita nyo sa inyong command line, nakalagay specify base point ulit. Okay? So, sa base point, okay, pwede mo siyang piliin again kung naka-endpoint ka ba, naka-midpoint, o kaya naka-geometric center. So, let's suppose na gusto nating ibalik yung kanina, no? So, select natin tong kabila naman, bottom right, papunta sa bottom left. Ayan. So, meron ka ng copy niya na gawa natin kanina. Okay? So, meron pang another commands underlying doon sa copy command. So, CO again tayo. Okay, tapos, select natin yung object. Yan. So, this time, pambaliktad natin siya ginawa, no? So, select yung object, tapos enter mo ulit. Okay? So, tapos may makikita kayo dito, mode, or letter O. Okay? So, meron tayong dalawang mode dito. Pwedeng single lang, pwede siyang multiple. Ang naka-default sa akin ay multiple. So, ano meron kapag multiple? Pag naka-open yung multiple, enter natin. Ayan. Pag nag-select tayo ng any base point dito, for example na lang ito. Yan. Pag nag-click ako dito sa isa, yan, pwede ka pang mag-copy ulit sa panibago. Yan. Pwede pang again and again hanggang sa mag-enter ka para matapos yung command. Now, let's try mag-copy pero naka-single lang. So, select natin tong nasa left pane. Tapos, CO, enter. Again, mode, O. Yan. This time, gawin natin siya single. So, ano kayong mangyari kapag naka-single lang? So, select ko dito. Then, dito. Okay. So, ano napansin nyo? Tapos na agad yung copy command. Now, for me, mas useful yung naka-on yung multiple. So, gagamitin ko lang ulit yung copy. Select ko muna yung object. Copy. Tapos, may makikita kayo dito. Katabi ng mode, nakalagay agad yung multiple. Okay? So, pwedeng yan na agad ang i-select natin. M. Para automatic multiple na siya. Okay? Or pwede nyo siyang i-click. Alin man sa dalawang yan. Pareho lang yan. So, select natin dito, tapos papunta dito. Yan. Tapos papunta dito. Tapos, enter para mag-exit sa ating command. So, yan yung pinaka-basic na pagka-copy. Another copy modifying command option is the one called offset. So, ang command ng offset is letter O. So, select lang tayo ng isang box dito. So, in this case, itong nasa gitna.
Tapos, type natin O. Yan, O for offset. Enter. So, babasahin niyo ulit yung command line. Sabi niya, specify offset distance. So, ito muna yung try natin, no? Maglagay muna tayo ng offset distance. So, for example, gusto ko exactly sa mga boxes na ito, siya magkakaroon ng offset. So, ang sukat ng box natin, di ba, is 100. So, lagay natin na offset distance niya is 100. Enter. Ayan. So, makikita nyo, may preview na tayo ng magiging offset niya. Pag paloob, yan yung itsura. Kung palabas naman, ito naman yung kanyang itsura. Okay? O, tingnan nyo muna ulit yung command line ninyo. Sabi niya, specify point on side to offset. So, pwede kang mag-type ng sukat niya or pwede kang mag-click na lang. So, try natin mag-click na. So, click tayo dito. Ayan. So, nakagawa ka na ng isang offset. Sabi niya ulit, select object to offset. So, for example, gusto mong ito pa din yung offset mo, itong ginawa mo lang na, na box. So, select natin yan, offset mo, ayan ulit. Okay? Select mo ulit, pwede mong baguhin naman yung sukat ngayon. So, for example, gusto ko 50 naman siya. 50. Ayan. So, yun yung magiging sukat niya. Pwede din tayo mag-offset na naka-multiple. So, parang yung ginawa lang natin sa copy kanina. Try natin mag-offset again. O for offset. Yan. Tapos, select natin yung offset distance daw. So, for example, ang distance naman natin is 200. Enter. Yan. Tapos, select object to offset. So, for example, gusto kong i-offset ito. Yan. Select ko yan. Tapos, imbis na mag-click ka agad, pwede nating iselect yung multiple or type M. Yan, alin naman sa dalawang yun. So, pag naka-M ka na, every mag-click ka dito sa labas, i-click ka palabas, no? 200 yan, na. So, 1 click, second click, third click, fourth click, and so on and so forth. Ayan. Tapos, pagka okay na ako, ayoko na ituloy itong last na preview na ito, enter ko lang para matapos yung aking offset command. Paano naman kung gusto kong tansyahan lang yung offset ko? So, offset ulit tayo. O for offset. Tapos, imbis na maglagay tayo ng offset distance, gagamitin natin si through or letter T for shortcut. Enter. So, ang mangyayari dito, mag-click ka ng i-offset mo, select object to offset. For example, ito yung gusto ko i-offset naman. Itong sa gilid niya. Yan. So, pag kinlik mo na yan, ayan, magkakaroon ka na ng preview palabas o paloob ng kanyang offset. Okay? And this time, wala kang nilalagay na distance. So, pwede kang mag-left click agad o kaya, click ko ulit, pwede tayong mag-type ng sarili nating distance. For example, 300. Ayan. So, yun ibig sabihin ng true. Hindi ka naglalagay ng specific na distance kaagad, no? So, minsan, tinatansya mo siya or minsan, gagamitin mo ng mga references. And parang sa line lang, pwede kang mag-undo. Ayan, letter U for undo or Control Z for undo. So, that is for offset. So, bago natin i-discuss yung susunod na duplicate command or copying commands, i-discuss ko muna yung ibang mga modifying commands, no, na useful sa drafting natin. So, ito yung tinatawag na trim saka extend. So, trim is TR, yung kanyang shortcut. Ito yung ginagawa niya. Try natin mag-trim. So, TR, enter. Okay, tapos isa pang enter. Yan. So, ano yung ginagawa ng trim? Mapapansin niyo yung ating cursor, naging pick box siya. Yan. Kasi, pag tinapat mo yung pick box na yun sa isang line, ayan, may lilitaw sa kanya na X. Tapos, nagiging grayed out yung line na nagiging hover ng ating mouse ngayon. So, ibig sabihin, pwede mo siyang i-click para mawala yung line na yon. So, yung tinatawag na trim. And pwede mo din siyang gamitin para sa multiple lines. So, for example, gusto ko lahat itong mawawala. So, pwede kong i-select, cross-select this one. Ayan. Ayun, magkakaroon tayo ng hidden line. Lahat ng tinatama ng hidden line ay pwede mong i-trim. So, yun ibig sabihin ng tinatawag na trim. Okay? Pero, paano kung gusto mong ibalik sa dati? So, may makikita ka dito sa ating command line na select object to trim or shift select to extend. So, ibig sabihin, hold lang daw natin yung shift,
magiging extended siya. O, paano gagawin dyan? So, hold natin yung shift, tapos select natin tong mga to. Ayan. So, bumalik yung dati. Okay, so yung trim and extend, sila ay completely opposite na mga commands. Okay, enter lang tayo para matapos yung command. O, try din natin siya sa tinatawag na extend, no? Para dyan, gawa muna tayo ng line. So, L for line. So, gawa tayo ng line sa middle. Yan. So, ito yung midpoint ng line na ito. So, gawa lang kayo ng kahit anong sukat ng line. So, ganyan lang. Tapos, enter para matapos. O, ito naman yung purpose sa extend. Pag ganito may mga bitten or mga na-trim na mga lines, pwede mo siyang extend using EX command. So, kanina TR, ito naman EX. EX, tapos enter, enter. Ayan. Tapos, select mo yung line na gusto mong i-extend. Ayan. So, na-extend natin siya hanggang dito. So, hanggat meron siyang nade-detect na boundary, hanggang dun siya mag-extend. For example, ito yung boundary na susunod. Pag sinelect ko to, mag-extend siya. Select ko ulit, extend ulit siya. Hanggang sa satisfied ka na sa magiging usage ng kanyang extension. So, siguro na-imagine niyo pwede nyo gawin kapag gumagawa kayo ng mga stair na in-floor plan. Okay? So, may mga edges din siya, boundary edges, crossing, na usually ginagamit natin para ma-select mo yung mga gusto mong i-extend or i-trim. Speaking of, makikita niyo dito sa ating command line na pwede mo siyang i-shift select din para mag-trim naman. So, kabaligtaran naman, no? Since nasa extend command tayo, pag nag-hold shift ka daw, magiging trim naman siya. Ito, makikita niyo, ayan. Nagtitrim naman tayo. Naka-hold shift ako, nagtitrim naman ako. Okay? So, yun yung gamit ng extend sa kanang trim commands. Enter tayo para mag-exit. Tapos, Control S muna tayo para mag-save yung ating lecture 3. Then, i-discuss natin yung next command to duplicate or to copy. Yan. So, kanina kasi ginagawa natin, di ba, CO lang yung ating copy command. Now, gawin natin, kunin ko lang itong square na ito, copy ko muna sa labas. So, sample copy lang muna. Tapos, F8 lang ako para maging pantay. Ayan. Okay, tapos, dito natin gawin yung another command na pagka-copy. So, ang tawag dito is array. Select natin yung box na ginawa natin, tapos AR for array. Ayan. Basahin natin ulit yung command line. Sabi niya, enter array type. So, tinatanong niya, ano ba yung array type na gusto mo? Gusto mo ba ng rectangular? Gusto mo ba ng nakapath? Gusto mo ba nakapolar? So, try natin si rectangular. So, type niyo R, o kaya click niyo dito. Ayan. So, automatic, meron tayong rectangular na array. So, discuss ko lang yung mga grips na nakikita niya, no? Kapag nakita niyong grip is triangular, ibig sabihin, pwede mo siyang i-extend. So, for example, select ko ito. Ayan. Madadagdagan siya ng row. Ayan. So, same here sa kabila. Pag kinlik ko ito, column naman yung nadagdagdagan siya. Okay? Sir, ano naman itong first triangle na malapit dito sa base point natin? So, pag kinlik ko naman to, nag-a-adjust naman yung kanyang layo. Okay? So, same here sa kabila. Tapos, itong box na grip natin, ito yung starting point natin, pwede natin siyang i-adjust. Tapos, pwede mo i-adjust yung kabila. Yan. Depende sa kung ano yung dami niya. So, kung ikaw ay naka-ortho, ayan, pagkapakanan ng lagay mo, nadagdagan pa din siya. Pagkapataas naman, nadadagdagan siya along y-axis. Pero kung naka-turn off yung ortho, ayan, select natin eh. Pwede mo siyang dagdagan ng diagonal, sabay na nadadagdagan yung x and y axis. Or, pwede mo din bawasan. Ayan, so alin man sa dalawang iyan. Okay, so intuitive lang gamitin ito, no? Tapos, makikita nyo, nagbago din yung ribbon panel natin. No? Kasi nag-adjust yung array command natin para makita natin yung mga tweaks na pwede natin gawin. So, for example, pwede nyo exactly ilagay na kung ilan yung columns. For example, imbis sa 4, gusto nyo maging 8 columns siya. Enter. Ayan, nadagdagan yung columns natin. Naging 8. 4, 8. Ayan. Tapos, kung gusto mong dagdagan yung row, gawin mong
From 3, gagawin mo siyang 6. Ayan, ganun din, madadagdagan din siya. Tapos kung gusto mo maging exact yung kanilang distances, tulad nito, may butal ngayon, di ba? Yung in between ng columns, ito yon. Yan. So, imbis na 2,000, baka gusto natin, nasa 600 lang yan. Enter. Yan. O, mas dikit-dikit nga lang siya, no? Kasi, ang ating isang box is 800 to. So, sige, gawin natin tong 1,000, yung kanilang in between. Ayan, o. So, meron tayong butal. Ayan. Tapos, yung rows din, in between, gawin natin 1,000 lang din. Ayan, o. So, equally divided na siya. Okay. Tapos, yung pati total, nakikita natin siya. Ayan. O tapos, pwede mo ding i-adjust dyan yung kanilang levels. Okay? Pero although yung level ay depende sa ating grids, no? Kung naka 2D ba tayo or naka 3D. Yan. Tapos associative, kung naalala ninyo yung principle doon sa hatch, di ba? Kung may mga hatches tayo, tapos meron na naisama natin siya dito sa array natin, pag naka-on yung associative, sumusunod yung hatch doon sa border ng ating mga shapes. So, ganun din dito sa array. No? Yan. Tapos yung base point, pwede nating ilipat yan, para magkaroon kayo ng proper na reference points. Okay. So, this is for rectangular. So, close array lang natin para matapos siya. At mapapasin ninyo, kapag natapos na yung command natin, nag-close array na tayo, pag sinelect nyo or kahit hover lang, yan, nasa-select sila as 1. Okay? Anong implication nito? Tingnan nyo mangyayari. Try kong mag-edit sa kahit isa lang sa mga square na ito, no? So, click ko ito, tapos edit source. Edit source. Select ko sa isa. Sabi niyan, edit source objects of associative array. Okay lang natin. Kasi gusto natin siyang baguhin nga. So, yung nag-highlight ng yellow, or sorry, white siya, no? Dito sa akin, pagka naka-highlight siya, ibig sabihin, pwede mo siyang i-adjust or pwede mo lagyan ng additional na mga elements. For example, gusto ko lang lagyan to ng line dito, naka-X siya. Yan. Yan. Ano nangyari? Automatic, nagkaroon agad ng line dito. Lagyan ko pa isa. Ayan. Enter. Tapos, para matapos na, save changes. Ayan, no? So, automatic, nag-a-adjust na lahat. Okay? So, yun yung kasi yung characteristic ng array. Pag array kasi siya, automatic naka-group yung mga elements natin. At kapag naka-group yung elements, pag binago mo yung isa, lahat sila nag-a-adjust na. Okay? And you can modify this array as long as naka-group pa din sila. Hindi mo sila na-explode. Okay? So, yun yung purpose ng array. Yan. So, this is for rectangular array pa lang. Close array ko lang. Yan. For example, gusto naman natin ng path array. Yan, path array. So, gawa muna tayo ng, I think, P-line, polyline. Yan. Tapos, select lang tayo anywhere here. Tapos, mag-A for arc tayo. Para naka-arc yung magiging, ayan. Okay. Tapos, enter. Ayan. Tapos, kopyahin natin yung isang box dito. Or siguro mas maliit ang piliin natin. Pili tayo na mas maliit na box. Ito, this one. Tapos, copy, CO. Tapat nyo lang yung cursor sa box. Tapos, geometric o geocentric center. Tapos, select natin yung center na yun. Papunta dito sa edge ng ginawa natin na polyline. Now, gawin natin, select natin yung box na kakakopy lang natin. Tapos, AR, enter. Select natin si path or PA. Yun yung kanyang short keyboard shortcut. So, select path curve. So, select daw natin tong si curve na ginawa natin. Ayan. So, automatic, sinundan niya yung curve natin. Now, meron tayo mga tweaks sa pwedeng gawin dito, no? So, again, pwede mong palitan yung in-between niya. For example, gusto mo 1,000 yung in-between. Ayan, mag-adjust siya. Or gusto mo 600. Ayan, mag-adjust din siya. Ayan.
Or kung may butal pa sana, mga 650. Okay, mas sakto nga talaga yung 750. Ayan. So, automatic na niyang gene-generate yung merong actual na butal. Okay, so that is for between. Pwede mo ding palitan yung rows total, yung level niya. Ayan. Pwede mong tanggalin yung associative. Ayan. Pwede mo ding lagyan ng measure, tangent, and base point. So, yun yung pinaka-gist natin sa paggamit ng path. Okay? So, yun yung paggamit ng path na array. Close array lang natin or enter for exit para matapos yung command. Okay. Lastly, yung paggamit ng polar. Okay. Ito yung usually na gamit ng polar, no? Zoom in tayo. Around here, mag F9 lang tayo para kita yung ating yung ating polar. Okay. Tapos, gawa lang kayo ng line, L for line. Okay, tapos, click here sa intersection ng big grid o major grid. Tapos hanggang sa dito, mga 1,000. Ayan. Okay. Tapos, enter ulit or space. Tapos, gawa lang kayo ng ganito. Tapos, select natin tong mga ginawa natin na sticks. Tapos, type again 8AR. Enter. This time, subukan natin si polar. So, PO for polar. Ayan. So, tinatanong niya, ano ba yung center point of array ninyo? Ayan. Center point of array. So, sabihin natin certain center point muna natin is around here. Select. Ayan. So, nakagawa na tayo ng snowflake na. Mukha siyang snowflake kasi perfectly 6 yung items niya. Okay, pero gawin natin siyang random, siguro mga, mga 8. Ayan, oh. So, siguro medyo puno na siya o parang star na nga ang itsura, no? Ayan. Pero, nagagets nyo yung point. So, nagagamit natin siya para sa ganoong mga design, yung mga puno, ayan, or any rounded na mga objects na kailangan ninyong i-array or i-copy beyond polars. Okay, so pwede natin siyang gamitan ulit ng rows, ng levels, and between, total. So, pwede nyo i-tweak na yung paggamit niyan. Okay, so basta yun yung gamit ng polar na array. So, close array lang. And tulad ng ibang mga array kanina, pwede nyo pa din siyang i-modify right after ninyong i-generate yung array na yan. Okay, so lipat ko lang to dito. Ayun, pwede natin siya lipat. Kita ko lang dyan. Ayan, para nakikita natin siya dito. Okay, so ito yung rectangular array, ito yung path array, ito yung polar array. Then discuss natin yung last na modifying command na for copying. Ito yung tinatawag natin na mirror. So bago tayo gumawa ng mirror, mag-PL muna tayo. So PL, enter. Tapos select lang ako around here. Ito along this major grid line. So, select ko sa intersection na to, tapos 1,000 dito. Tapos, gawa lang ako ng naka-angle dito na line. So, tansyahin ko na lang no, siguro hanggang dito sa 400. Ayan. Tapos, ilagay ko siya from here, tapos to here. Ayan. Okay, tapos okay na siya, enter para matapos. Ito yung naging purpose ni mirror. So, pwede ko siyang i-copyahin ng flip dito sa kabila. So, select natin yung polyline na ginawa natin, tapos MI for mirror. Tapos, check natin again kung ano yung hinihiling sa atin ng command line. So, sabi, specify first point of mirror line. So, kung gusto natin makopy siya papunta dito, dapat dapat vertical yung ating pagmi-mirror sa kanya. So, first line natin dapat dito sa top. Tapos, second point, dito dapat sa bottom. Ayan, meron na tayong agad na preview. So, pagka sa bottom natin tinapat, ayan, nagkakaroon tayo ng yan, arrow na. So, click ko dito. Tapos, sabi, erase source object, no natin. Yan. Kasi pag nag-yes tayo, mabubura tong kabila. Okay? So, no lang natin kung gusto natin siyang makopya ng buo.
Okay, so yun yung purpose ng mirror. So pagka gusto natin siyang kopyahin naman siya pababa, MI, enter, select natin sa first point, kaliwa, papuntang kanan, ayan. This time, for example, mag-yes ka, ayan, mapupunta siya sa baba. Ayan. Filmlip mo lang talaga siya totally, hindi mo siya kinopya. Pero kopyahin natin siya, sige, MI, enter, select here, tapos no. Ayan. Nakopya natin siyang dalawa. Okay? So, for example, may hatch itong nasa kaliwa. Yan. Delete ko muna itong isa. Yan. May hatch yung nasa kaliwa. So, H for hatch. Pili tayo ng hatch na merong specific direction. So, for example, herringbone ang pipiliin natin. Yan. Herringbone. Tapos, yung angle niya, gawin nating 90 siguro. Yan, 90. Para pag tinapat ko dito, click, ayan siya. Liitan natin yung scale, siguro nasa 0.5 or 0.2. Ayan, para mas kita natin yung direction. Ayan, direction niya papunta dito. Yan, horizontally. Tapos, close hatch creation lang natin. Yan. Meron tayong dalawang paraan para i-mirror itong hatch. Yan. So, type natin yung mirror hatch. Enter. Ayan. So, currently, naka-0 siya. Yan. Pagka naka-0 siya, pwede mo siyang ma-retain, no, yung direction. So, kung ito ay nakaganyan, yan. Pagka minirror natin siya, 0 ko muna ito, no? Type natin 0 or enter mo lang kasi naka-0 yung default niya. Yan. Pag minirror natin to, MI, click, enter. Ayan. Parang continuation lang siya. Okay? Pero kung gawin natin the same dito, so mag-hatch muna ako. Hatch, enter. Tapos MA para mag-match property. Select natin to. Tapos i-click natin dito. Ayan, para pareho sila. Tapos enter. Tapos mag-mirror hatch tayo. Mirror hatch. Tapos this time gawin natin siyang 1. Try natin na mangyari. So select natin tong kabila muna. Delete natin. Then, select itong may hatch na arrow. Tapos, MI for mirror. So, select natin from here to here. Enter. So, ano napansin nyo? Ayan. So, nag-mirror siya. Tapos, nag-flip din pati yung hatch. Okay? As opposed here na tinuloy lang niya yung hatch nitong kabila. Okay? So, kung gusto nyo maging perfectly flipped yung pati yung hatch niyo, gagamitin niyo yung mirror hatch. Naka 1 dapat siya. Ito yung naka 1, ito yung naka 0. Magagamit din natin ito sa text naman. Okay, sa text. So, for example, meron text tayong ilalagay dito. So, unahan natin yung text command. No? Ang text command natin is empty. Yan. So, mag-type lang tayo ng kahit alin dito. Select here. Tapos, parang gumagawa ka lang box muna. Text box yan. Tapos, lagay lang natin A. Tapos, click ka lang sa labas. Ayan. So, dito, dagdagan pa natin, AB. Ayan. Select natin to, or maglagay pa lang muna tayo, mirror text. Enter. Ayan. Tapos, gawin natin siyang 1. Ayan. So, select natin itong pareho, tapos mag-mirror tayo, MI, select natin around here, ayan, enter. So, dahil naka 1 din yung mirror text, and yung text natin, nag-flip din siya. Okay? Pero kung siya ay naka 0, balik natin sa mirror text, pero 0 naman siya. O, pag nag-mirror tayo dito sa kabila ngayon, MI, mirror, ayan. So, nag-flip siya, pero yung text natin, same pa din ng direction niya. So, this is 0, this is naka 1. So, natapos natin yung mga modifying commands para sa copying. Meron pang iba, pero nagiging sub-command na lang siya no, for other modifying commands. Later natin siya madidiscuss. Next mo natin discuss is yung command to clean corners.
Yan. So, balik tayo dito sa ginawa natin sa umpisa sa offset. Since ito yung mga may corners. So, usually naman yan, dalawa lang ito, no? Yung command to clean corners. Ito yung fillet, saka yung chamfer. Na-introduce ko na itong dalawang ito kasi nagamit natin siya sa rectangle. Pero outside rectangle command, magagamit din natin yung fillet saka yung chamfer. Unahin natin yung fillet. Ang command ng fillet is letter F. So, F, enter. May makikita tayo dito na select first object. So, try muna natin gumawa lang sa isa. No? For example, magkikita ninyo may pick point tayo sa ating cursor. Select lang tayo ng isang line, tapos select tayo ng another. Ayan. So, pwede mo siyang maselect as your fillet. Pero, since wala tayong nilagay na radius, hindi siya gagalaw. So, balikan natin ulit yung command na fillet. So, enter lang ako kasi babalik lang naman ako sa last command ko eh. Lagyan natin to ngayon ng radius. Yan. Kasi ngayon, radius natin 0. So, mag-R ako for radius. Yan. Lagyan natin siya ng siguro 100 no, para kita natin agad. So, 100 na radius. Tapos, ulitin natin ginawa natin kanina. So, first object, second object. Ayan. So, nakita natin, no, ito yung box natin. Tapos, dun siya exactly na gumawa ng fillet or rounded na edges. Okay. At pwede tayong mag-fillet ng multiple. Ay, makikita niyo dyan, oh. Yan, naka-multiple siya. Okay, so pag naka-multiple yan, M, pwede kang mag-fillet nang hindi nag-off ng ating command every after mag-select ng dalawang line. Yan yung tinatawag natin na multiple. Okay, so enter lang ulit para matapos yung command. How about naman yung chamfer? Ano naman ginagawa ni chamfer? So, ang command naman niya is CHA, chamfer. Yan. So, pareho sila ng command line ni fillet. Except, meron kang nadagdag dito na angle. Okay? Kasi, ang ginagawa dito is, chinichipping niya itong kanto para magkaroon ka ng, kanto mismo, no, para sa chamfer mo. So, gagana lang yon kung meron kang distance. So, for example, lagyan natin to ng distance sa, so for example, 100 by 100 din. So, 100 by 100. Ay, automatic na, no? Another 100. Yan. Tapos, pwede mo ding i-multiple para maramihan natin siyang mailagay. Ayan, no? Yan. So, exactly, 100, 100. Yun yung nilalagyan niya ng chamfer. Okay? So, enter mo lang para matapos. Now, nagagamit natin itong chamfer sa iba pang mga bagay. Or for example, lagay tayo ng line dito. So, L for line. Click ako here. Tapos, click lang ako somewhere here. Tapos, lagay din ako dito. Yan, parang ganyan lang. Bitin lang siya. Yan. Gusto kong pag-connectin itong dalawa nang hindi ko na gagamitin yung extend ko pa. Tapos, extend ko pa dito. Ayan. Magaganyan. O, hindi na, no? Ito yung pinakamadali. Gagamitin mo siya ng chamfer. So, CHA for chamfer. Enter. First line. Second line. Ayan. O now, pagka nagkakaroon ka ng actual na chamfer dito, ulitin mo lang. So, Control-Z ko lang, ha? Yan. CHA. Alisin natin yung kanyang distance. Yan. Alisin natin yung 100. Gawin natin 0 and 0. Tapos, select natin ulit ang dalawa. Ayan, magkoconnect na siya. Yan yung isa pang gamit ng chamfer. Madali mo siya mapagkoconnect yung dalawa. Para din siyang nag-extend pero sabay mo silang pinag-extend para mag-meet sa kanilang common location. Discuss naman yung mga command para ma-modify natin yung orientation ng isang object. So, balikan natin tong arrow na ginawa natin kanina. So, the first one is the rotate command. So, select natin tong arrow, then type natin RO para sa rotate. Then, again, read the description ng command line. Sabi dyan, specify base point. So, hinahanap niya ulit, saan ka magbe-base ng point mo? Saan yung pinaka-pivot mo? So, for example, gusto natin pivot dito sa gitna. So, select natin yan. Tapos, pwede mo na i-rotate sa saan mo siya gustong i-rotate.
Pero syempre, ginagamit natin si AutoCAD para sa precision. So, Control Z lang natin. Let's try rotating it with precision. So, select natin ulit yung object. RO for rotate. Base point again, gitna ng gamitin natin. Tapos, let's try gamitin natin yung 45 degree na rotation. So, 45, enter. Ayan. So, ano napansin nyo? So, counterclockwise, nagbilang siya ng 45 degree, dun niya siya ni-rotate. Paano kung meron tayong certain reference sa rotation? So, for example, gawa tayo ng line. So, L for line. Tapos, gawa lang ako ng from here sa edge ng intersection na ito, papunta dito sa, siguro hanggang dito. Yan. Okay? Tapos, enter lang natin para matapos. Okay. So, for example, meron tayong ganyang reference. So, paano natin gagamitin yung rotate para orient tayo based on our reference line. So, select natin itong object na i-rotate natin. Huwag niyo isama itong line. So, hold shift. Tapos, left click sa line para mag-rotate siya. Tapos, or para ma-deselect siya. Then, rotate natin ito. So, RO for rotate. Base point natin ulit itong gitna. Tapos, use reference. So, R for reference or click lang ninyo yung reference. Okay. So, pwede kayo mag-specify ng reference angle or pwede natin gamitin itong reference natin. So, click ko lang itong gitna kasi gusto ko ito pa din yung pivot point ko. Tapos, select natin itong top niya. Okay? Ito ang mangyayari. Pagka sinelect natin sila as reference, iniikot natin sila ngayon, tapos pwede mong is-select papunta dito sa line na yan. Yan. So, papantay na siya. So, saan nyo naisip na gamitin to? So, kapag meron kayong north orientation, tapos gusto nyo yung galawin yung buong plano ninyo para naka-orient siya sa exact na orientation na inyong site o na inyong lote, pwede yung gamitin yun as reference. Gagawa lang din kayo ng ganitong line, tapos select R for reference. And tulad ko din sabi ko kanina, may mga command si AutoCAD na pwede din siyang pang-copy. So, isa ito yung rotate command sa pang-copying command. So, select natin itong last na arrow. Tapos, mag-RO tayo. Base point natin dito sa gitna. Tapos, gamitin natin yung copy command or letter C. C or select copy. Tapos, ayan, ni-preview na tayo. So, ni-retain niya yung original na arrow natin, tapos pwede mo siyang i-copy na. So, for example, gusto ko naka 180 degree siya. Ayan. Or 90 degree. So, parang nakagawa na tayo ng north orientation dito. Okay, so yun yung mga additional commands natin for rotate. Now, next natin gagawin naman ay yung align command. Yan. So, align command is used for reorientation also no, ng mga object. So, gawa muna tayo ng polygon. Tapos, 4 sides. Okay lang yan. So, gagawa tayo ng square, pero, click anywhere lang tayo dito. I for inscribe. Ayan. Tapos, specify radius. Bahala na kayo sa sukat, no? So, for example, ganyan. Basta nakatagilid siya. Bahala na kayo sa kung ano yung angle niya. So, ganyan lang. Okay? Tapos, gusto natin siyang ipatong dito, pero nakapantay siya sa mga boxes na ito. So, anong gagawin natin? So, gamitin natin yung align command. So, select this box. Tapos, AL for align. So, basahin natin ulit yung command line. Ano daw yung first source point mo? So, ano yun yung ipapatong mo na point doon sa ating destination? So, ito yung source point natin. So, click ko itong source point. Tapos, first destination point. Saan papunta yung point na ito? For example, gusto ko yung point na yan, papunta dito. Dito ko siya ipapatong. So, siselect ko yan dito. So, magkakaroon tayo ng line. Pero, this is only a reference line. Tapos, specify second source point. Ano yung second source point mo? For example, ito yung second source point. Siselect ko dito sa aking destination point. Second destination point. Off ko lang muna yung snap F9 para tuloy-tuloy lang yung selection ko. So, select ko siya part dito sa endpoint.
Tapos sabi, may third source point ba ako? Wala na kasi ito lang naman yung gusto kong ipantay. So, i-continue ko lang to. So, enter para mag-continue. May tinatanong pa siya sa akin. Gusto ko daw pa siyang i-scale based dun sa alignment point. So, no muna tayo. So, enter for no. Ayan. So, nagpatong siya dito. Okay? So, kanina nakatabingi, naging straight na siya dito. Yun yung tinatawag natin na align. Okay? So, mag-control Z lang ako, balik lang natin sa dati. Okay? Subukan natin kapag ka naka-yes naman tayo. And this time, lalakihan natin yung ating source points. Okay, so select natin again yung box, AL for align. Specify first source point. So, select natin ito, tapos select natin dito. Yan. Tapos, second source point, gusto ko from here, dito na sa dulo siya. Ayan. Tapos, off ko ulit yung F9 kasi naka-on ulit siya dahil nga nag-control Z tayo kanina. Ayan. Click ko dito. Tapos, walang third source point. Continue lang natin. Okay. Tapos, this time, mag-yes tayo. Ayan. So, scale objects based on alignment points. Scale daw ba natin? Yes. Ayan. So, ano nangyari? Kung ano yung laki nitong from this part to end part, yun yung naging laki ng ating rectangle or ng ating square. Okay. So, yun yung purpose ng alignment. No? So, ipapantay mo siya at kapag nag-yes ka sa scale, ipapantay niya based sa kung ano yung laki ng first and second destination points natin. No? Another command para naman sa resizing ng object naman. Ito yung tinatawag natin na scale. Okay. So, gawa muna tayo ng polygon. So, polygon. Gawa tayo siguro ng hexagon. So, 6 sides dito. Tapos, specify center of polygon. I-center natin dito sa kakagawa lang natin na square. So, select ko dito. Tapos, inscribe natin ulit. Yan. Tapos, specify radius daw. Mag F8 lang ako para naka-ortho tayo. Yan. Gusto ko siguro ang sukat niya ay para madaling sukatin mamaya, 1,000 lang muna tayo. Ayan. Okay. Tapos, since ito ay 1,000, ito na magiging basis natin for our scaling. Ayan. So, select natin yung ating hexagon. Then, type SC for scale. Tapos, tiyatanong niya tayo, ano daw ba yung base point ulit natin? So, kung magbe-base point tayo sa gitna, dito magagaling yung ating scaling. So, select ko dito. Ayan. Tapos, pwede ko na siyang i-scale up or scale down. So, depende sa graphics natin. So, pwedeng dito, yan, liliit siya. Or pag sa other side, lalaki naman siya. Pero, Control Z ko muna. Since, again, AutoCAD dito, precision ang pinag-uusapan natin. So, paano tayo gagawa ng precise na scale? So, meron tayong tinatawag na scale factor. Select natin to tapos SC. Yan. Tapos, base point natin ulit sa gitna, no? Laging sa gitna kapag equal lang ang gusto natin na maging scaling niya. Yan. So, may tinatawag na scale factor. So, kanina, kung tandaan ninyo, ang ating radius is 1,000. Yan. Paano kung gusto ko siyang lumoble? So, ang scale factor is times 2. Yan. Because doble gusto natin sa kanya. So, bisibihin, yung destination scale, tapos yung original scale, yun yung dinidivide natin. So, 2,000 divided by 1,000 is equal to 2. 2 yung ating scale factor. So, lagyan natin 2. Ayan, magdodoble siya. Okay? Ngayon, kung gusto natin siyang ibalik sa dati, yan, gagawin naman natin, baliktad naman. So, yung magiging destination na scale natin, i-divide natin doon sa current scale. So, destination natin is 1,000, di-divide natin sa 2,000 na current scale niya, ayan, is equal to 0.5. So, try natin yan. Select natin to, tapos SC, enter, base point again dito sa gitna. This time, 0.5 lagay natin. Babalik natin siya sa original na radius niya. Okay, so ganun yung pagko-compute ng scale factor, no? So pagkapataas, unahin mo muna yung destination scale divided by sa original scale. Ayan. Tapos vice versa kapag paliit naman siya. Paano kung meron naman tayong
reference ulit. Ayan. So, for example, maglagay tayo ng line ulit. No? So, L for line. Now, for example, on ko lang yung snap, F9. Tapos, select ko from here to here. So, meron tayong 4,000 na scale. Ayan. Tapos, enter natin. Okay. So, pwede nyo gawin dito. Okay. Igitna muna natin siya. So, M, enter. Ayan. May tuturo ko sa inyong another command na. For example, wala kayong geometric center. Ayan. Pwede nyo gamitin itong command na to. MTP. Ayan. Moving 2 points. So, MTP. So, click natin tong kanto, tapos kanto. So, basta dalawang kanto, off ko lang ulit yung snap. Basta dalawang kanto, ayan, magagamit natin yung MTP. So, automatic yung gitna yung sineselect niya. Off ko yung F8. Ayan, para mawala yung ortho. Tapos, ilagay ko na siya ngayon dito sa middle. Or pwede ka din mag-MTP kung wala kang midpoint, no? MTP, tapos select mo yung kanto, kanto. Pero since meron akong midpoint, pwede ko naman siyang gamitin. Ito yung midpoint. Triangle. Balik tayo sa scale. So, paano natin gagamitin yung reference para magamit natin siya as scaling? So, saselect natin tong object na gusto nating i-scale. Then, SC, enter. Specify base point. Gusto ko yung gitna maging base point ko. So, pwedeng, again, pwedeng midpoint or pwedeng geometric center or yung MTP na tinuro ko kanina. MTP, enter. Piliin ko itong magkabilang kanto. Okay, tapos this time, select natin yung reference or letter R. So, tulad lang ito ng ginawa natin sa rotate kanina kung naalala ninyo. So, saselect natin tong gitna. Ito yung magiging pivot point na naman natin. Again, parang sa rotate. Tapos, saselect natin yung kanyang magiging radius. Ayan. Yung kanyang kanto. Kasi, kukunin natin yung haba na iyan papunta dito sa reference na haba natin. Okay. Tapos, select natin pag nasa dulo tayo. Ayan. So, yung scale nito, yung 4,000, is the same scale ng ating hexagon. Okay? So, yun yung purpose ng paggamit ng reference doon sa scale. Kung hindi scale factor ang gagamitin natin. Pero kung alam niyo yung scale factor, yan, mas magandang yun ang gamitin natin o mas precise iyon. Okay? So, yun yung paraan para ma-precise natin yung object. The last one para resize tayo ng object is through stretching. So, na-discuss ko naman na to sa basic component no, ng polyline. 'Di ba sa kanang polygon na pwede natin siya i-extend using this mga stretch points o yung mga grip points natin. Now, ang mga polygons sa polylines, 'di ba iisang element or unit sila. So, pwede natin silang gawing segmented or ang tawag doon, i-explode natin sila. So, ito, isa pa siya ngayon. Pwede mo siyang gamitan na explode na command. So, letter X, enter. Exploded na siya, isa-isa. Okay? So, purpose ito, kung gusto mo may i-edit ka pa dito or something else, no? Yan, ayaw mo siya maging part ng isang buong polyline or polygon, yan, explode natin siya. Paano kung gusto niya siyang pagsama-samahin ulit para maging iisang polygon or polyline siya? So, iselect nyo lang itong mga to or pwede kayo mag-window select tapos mag-join kayo. Letter J for join. Kapag sinelect mo ito, as 1 na siya. Okay? Ngayon, pagka gusto nyong i-delete ito, explode nyo muna ulit tapos dun nyo siya ma-delete. Okay? So, yun yung purpose ng explode, X, saka join, letter J. Yan. Meron din tayong tinatawag na break command. Yan, break command. So, ang break, ito naman ginagawa niya. So, select muna natin yung isang square, tapos BR for break. Yan. Select object. Ayan. So, nagkakaroon tayo ng break or ng gap doon sa ating element. No? Ayan, tulad niyan. Okay? So, that is from first point. Pero pag inulit natin yung break command, tapos select ko ulit to, yan, pwede nating piliin yung first point. Yan. So, specify first break point, tapos specify second break point. Ayan. So, nakakagawa ka ng specific na break points.
Yan. So, ano nangyari, yung hindi na connected na line, okay, nagiging segmented siya. Ayan, hiwalay siya. Tapos, sama-sama pa din yung pinanggalingan na lines. Okay? So, yun yung purpose naman ng breakpoints or BR. Okay. Meron din tayong tinatawag na break line. Ibang command naman yan, no? So, ang break line naman, ito yung pinaka-command niya. Bubuin mo siya. So, break line. Okay. So, gagamitin natin ito kapag putol talaga yung isang section ng line or pwede din siyang tumukoy sa isang wall section na pinutol natin. So, sabi dito, ilagay natin yung first point for break line. So, for example, from here, yan. Tapos, mag F8 lang ako para mag-ortho. Yan. Tapos, select ko lang around here. Ayan. Tapos, tinatanong niya, saan mo lalagay yung break symbol? O, midpoint natin lagay, enter mo lang. Ayan. So, nagkaroon ka na ng break symbol dito. Okay, so automatic na siyang inilalagay. Ngayon, pwede mo siyang lagyan ng any modification. No? Ulitin natin yung break line na command. Yan. Pwede niyong baguhin yung kanyang size. Ayan. Dito sa ating command line, nakikita natin yung kanyang properties for now. Size niya is 0.50, extension is 1. So, pwede natin lakihan yung size. For example, S for size, imbis na 50, gusto natin nasa 100 siya. Yan, para kasukat niya yung isang block. Tapos, yung extension natin, ayan, gusto ninyong lakihan din. So, for example, imbis na 1.50 ba, gusto natin 50 siya. Yan. O, tinan natin kung ilan yung magiging sukat niya. Kung base ba talaga dun sa nilagay natin. So, click natin here and here. Tapos, saan mo daw lalagay yung location ng break symbol, midpoint, enter. Yan. So, ganun siya kalaki. Ayan. So, ito yung naging itsura niya. O, sir, bakit naging ganyan kalaki yung breakpoint natin? Kasi ang binibase niya is the scaling natin dito sa ibaba. Okay? Scaling natin sa ibaba. So, pwede nyo laitan nito kung gusto ninyo para mag-swak doon sa magiging sukat ng inyong floor plan. Okay, so delete ko lang to. So, pinakita ko lang kung paano nyo babaguhin yung modification ng inyong break line. So, dito natutuhan na ninyo yung mga modifying commands natin. Alam na din ninyo yung draw commands. Ayan, alam na din ninyo yung hatch. Okay, so pwede na ninyo umpisahan yung paggawa ng inyong logo. So, activity will be posted on in your Canvas or on your MS Teams. So, our next tutorial, didiscuss naman natin yung text, dimension, at yung paggawa ng layer.